Good morning guys, Luzon Biz Mindanao. Sa umaga nito ngayon, magbigay naman ko konting tips sa inyong mabaguhan pa lang na nagpapalahi ng manok tungkol sa kaalaman ko sa buhay sa pagmamanok. Dahil napagdaanan ko na ito, bata pa ako, nag-alaga na akong manok. Para sa inyo pala nga tulad ko nga mahilig din sa industriya sa laro sa manok, kailangan lang marunong lang tayong magdala. Walang problema yun ang paglaro sa manok, kung iyan man ang kahiligan natin. Kailangan lang talaga kung marunong tayong mag-control sa ating sarili. Huwag tayong magpadala sa ating mga kabarkada, mga kumpare, na iubos-ubos na lang natin ang ating kunting kinikita sa sarili nating kasiyahan sa paglaro ng manok. Kasi ang paglaro ng manok, kahit ano kagaling ang gagamitin mo manglaro ng manok, may talo ka pa rin. Kahit mo ano kagaling mong mag-conditioning, ano kagaling mo mag-condition, kahit ano ka-important ang manok mo, kumo sa palaran, pagdating sa laro, walang kasiguraduhan. Kung minsan lamang ka sa talo, pero kung marunong ka, lamang ka naman sa panalo. Kaya tinawag og laro-laro lang. Kaya huwag tayong magpadadala sa ating mga kaibigan na magmamanok, sa mga kumpare natin. May ang ating sariling desisyon, tayo ang magsunod. Huwag tayong magpadadala kung sino man ang nagbulong-bulong sa atin. Tuduhan mo na yan dahil ang pinakamagaling na manok yan. Huwag kayong magpaniwalang masyado yan dahil may talo pa rin yan dahil sa palaran ang laro sa manok. Yun ang totoo. Kasi ako, maglalaro din ako sa manok. Kaya tumagal lang ako sa industriya, sa pagmamanok, sa pag-entry ko sa industriya sa laro sa manok. Dahil kontrolado ako, kaya kong kontrolin ang aking sarili. Ang unang iniisip ko, pamilya ko muna nga hindi maapektuhan, hindi mapabayaan, hindi magugutom dahil lang sa kahiligan ko na makipaglaro sa manok. Kung ano man ang natitira lang na nagsobra sa pang-budget sa aking pamilya, yan lang ang ginagamit ko. Hindi ko na ginalaw pa ang para pang-budget sa aking pamilya, lalong-lalo na nung nag-aral pa ang aking pamilya. Kasi dito kung di ka marunong magdala, magiging kawawa lang ang inyong mga anak, ang inyong pamilya, kasi hindi mo yan mapaaral dahil ang iniisip mo lang na laging manalo ang iyong alagang manok. Pero hindi mangyayari yun, malabo, kasi di naman pwede nga ikaw lang ang laging may panalo. Hiram-hiram lang yun. O sa totoo, kung siniswerte ka, sa iyo muna ngayon, pero bukas sa kanila naman. Yan ang lagi nating tandaan. Kaya ang pagdating sa industriya sa laro sa manok, kailangan marunong kang mag-control, marunong kang magdala. Iyan ang pinaka-importante lang dito. Na kung walang-wala tayo, huwag tayong umintri, huwag tayong sumali, huwag tayong pumunta sa mga palaruan ng manok. Kung ang ating budget tamang-tama lang, kung minsan kinakapos pa nga sa pang-budget pagkain sa ating mga anak, sa ating pamilya, tapos bawasan pa natin yan o parang makapagpunta tayo sa pasyalan sa palaruan ng manok. Yan ang hindi ko ginagawa, kasi kulang na nga, bawasan mo pa, imbis dagdagan mo parang makumplito, busog ang yung pamilya, yung mga anak, bawasan mo, mas lalo ng kulang. Yan ang totoo. Mas magandang nagsubra ang pagkain sa ating mga anak, sa ating pamilya. Huwag lang magkulang. Kung magkulang man yan, tapos ginagamit mo lang sa sarili mong kasiyahan, katuwaan na pagpunta sa mga palaruan ng manok, tapos natatalo ka pa, pag uwi mo, mas lalong walang-wala na. Hindi na nagkulang, wala na talaga. Ayun ang totoo. Kaya palaala ko lang sa inyo mga baguhan pa lang, kasi pinagdaanan ko na ito. Ang dami ng makasabayan ko, mga kaidaran ko na mahilig sa industriya ng manok, mga kumpare ko, mga kasama-sama ko dati, asaan na sila ngayon. Yung iba tumigil,
Yung iba, hindi na kapag-aral ang mga anak dahil hindi sila marunong magdala. Pero ako, marunong akong magdala. Pinagpatuloy ko hanggang ngayon. Hanggang nagkaroon na lang pamilya ang aking mga anak. Nakapag-aral sila. Hindi naapektuhan ang aking pamilya na nagkahirap-hirap kami sa buhay dahil lang sa pagmamanok ko. Ang kahiligan kong makipaglaro sa manok dati. Yan talaga ang pinaka bisyo sa aking pagkatao. Wala nang iba. Hindi ako nanigarilyo, hindi ako pumasok na ano-ano man yung mga bisyong mga kalapuhan, kundi hindi ang pagmamanok lang. Kasi ang pagmamanok ko, kung sinaswerte ako, tuwan-tuwa pa ang aking mga anak dahil siyempre may dagdag akong extra income. Ngayon, kung mag-out magbinta ako, kumikita din ako, mayroon akong maibibigay sa pangailangan sa aking mga anak. Kaya ang kailangan dito, ang may advice ko sa inyong mabaguhan pa lang, pinaka-importante, ang manok nakakatulong kung marunong kang magdala. Pero kung hindi ka marunong magdala, ang pagmamanok din, iyan ang dahilan din na magkahirap-hirap, magiging kawawa ang iyong pamilya. Kailangan doon lang tayo sa tamang pagdala natin. Tayo nagdadala sa atin mismong sarili. Kailangan kontrolin lang natin. Tapos dumiskarte tayo kung papaano ang pagmamanok natin na makikinabang ang ating pamilya. Nakakatulong ang ating pag-alagag manok. Yan ang ginagawa ko mismo. Yan lang. Maraming salamat ulit sa pagpunod. Sana mayroon kayong kunting mapulot o matutunan man lang ng mga baguhan pa lang na sana kayo rin kontrolin nyo ang inyong sarili habang maliliit pa ang inyong mga anak. Mga anak muna ay unahin yung asikasuhin bago nyo asikasuhin ang pagpunta sa palaruan ng mga manok. Yan lang. Bye-bye.